Oh hala, sino yun? It's me, Apple with me, and welcome back dito ulit sa ating meeting room campfire kasama yung ating maiingay na goats, especially yung mga best friends natin dito. Oh yes, Kimbing and Mang Goat. Yes, nandito tayo ngayon sa ating base para sa last episode dito sa ating most beautiful realm, Calzones. Yes. Welcome back people dito sa ating realm. At simple lang yung plano natin dito para sa araw na to. Wala na tayong babaguhin dito sa realm natin masyado. Wala na akong babaguhin o idadagdag dito sa ating base. Yung gagawin lang natin is magtutour lang tayo around our server. I-show off lang natin yung mga nagawa natin dito at yung mga nagawa ng mga kasama natin over here. Kung maalala ko kung sino-sino yung mga gumawa ng kung ano-anong builds nila dito. So, merong ulan ngayon and of course, opportunity ulit ito for a bit of bangus for you, sir. Yes, favorite nating, yung favorite nating Trident. Well, ang bilis talaga natin with Riptide. But yes, yung plano natin dito para sa ating server tour ay susubukan ko sundan yung flow ng episodes natin. As in mula sa episode 1, i-show off natin yung kung ano mang builds or kung ano mang mga areas yung in-explore namin. Babalik tayo dun sa very start ng ating realm kung saan tayo nagsimula sa episode 1. Kaling, magic! Okay guys, ito tayo sa 000680. Dito nagsimula lahat. Dito nagsimula yung adventure. Dito tayo nag-spawn into the world in this starter butas. Kita nyo to? Naalala nyo ba to? From episode 1? I don't know. Pagkapasok natin, immediately lumabas tayo dito. And ito, kita na natin yung mga bases ng mga tao. So, itong base na to, actually, hindi ko alam kung kanino to. So, kung sino man may-ari nito, say hi sa comments para makredit ka. But okay, ito yung base ni Mr. or Mrs. Person, man, woman. So, sana may pangalan tayo makita dito. But, look at this. Maganda yung ano nyo, yung interior nyo. Gumagawa siya ng actual flooring. Hindi ko ginagawa to eh. Ito, ang ganda ng main entrance nyo. Trapdoors. Wow, very nice. Okay, iwan ko ganito yung base mo. Sorry kung sino may-ari nito. Because, wala ka dito. Di mo maayos yan. Wala kang magagawa. Hindi ko alam actually kung isang tao lang may-ari nito and itong nasa baba na to. Pero, moo daw. Yan, edit natin yung sign niya. Meron ba sa likod? Moo. Yes. Nagmumu ba yan? So, itong area na to, parang little hobbit hole. It's Penguin House. So, ito. Bahay ito ni Mr. Penguin Man. Ito yung gamit ni Mr. Penguin Man. Ang gaganda ng ano niyo. From fishing siguro to. May mending book kaya siya. Wala. Walang diamonds na pwede kong nakawan sana. Okay, thanks Penguin. Nice base. Chinek ko yung ating video, yung ating very first episode at yung coordinates ng very first puno natin ay ito siya. Dito nakatayo dati yung very first puno na chinop down natin para magsimula yung journey natin dito, yung long journey natin dito sa Calzones. Look at that beautiful sunset. Whoops. So, itong dalawang wooden tools na to, sila yung very first wooden tools natin, or actually, yung very first tools natin dito sa game na nanggaling sa puno na to kay 58679. Lalagyan natin siya ng something. Oh, look at that! So, Penguin, medyo binaboy ko yung base mo for the sake of this memorial, puno memorial thing. Pero wala ka na dito, so ano magagawa mo? Sorry. So okay, ito. Tuloy natin yung ating server tour. Tutour pa natin itong base ni Mr. Penguin Man. Meron siya ditong wool farm. Wait, gumagana ba to? Paano to gumagana? Oh no! Oh my gosh! Sinabi ko na dapat di ako papatay ng ng mga animals dito sa realm nung simula nung server na to. And anyway, dati pa naman tayo nag-fail dun sa goal na yun na hindi tayo papatay ng mga passive mobs. Very good. Very nice base. Very good base. Hindi ko lang kung kasama yan sa base mo, pero yeah, ito yung base ni Penguin. And siguro yan din. And siguro yan. So sa episode 1 rin, nagtapos yung episode natin somewhere over here dahil naghahanap ako ng coal. Medyo may malaking base dito. May pagka-Japanese style architecture. Japanese ba? Or ewan ko, temple style. So, ito, kilala ko kung sino yung gumawa ng base na to. Actually, di ko lang kung paano i-pronounce yung name niya. It's Basta, base to ng isang tao.
Obviously, malamang. So, tulad ko, itong mga taong gumawa ng base na to, mukhang hindi sila mahilig gumawa masyado ng interiors, no? Kasi sobrang high effort at ganda ng labas ng bahay nila. Tapos, oh, tingnan nyo yung bedroom nila, parang akin lang. So, may ano pa sila dito, pusa? It's Susan. Oh, Susan! Oh, hello! In all caps. And may underground tunnel sila here. Oh, look at this. It's so cozy. Laki na storage room nila. Ang daming chest. Lahat walang laman. Notice this. Oh, well. Nice build though. Nice build, guys. I like your architecture style. So yung next na ginawa natin dito sa Realm ay Ginawa ko itong, starter giant puno. And siguro by mga YouTube, Minecraft creator, whatever standards, hindi pa to giant. Pero para sa akin, malaki na yan. So, yun nga. Yung mga builds ko, ayoko sila masyadong parang mega or something. Gusto ko parang medium size, moderate size na madami-dami imbes na isang one giant big one. And itong cherry wood natin, yung very first cherry grove, yung matawag sa biome na yun. Kasi nahanap yung mga cherry stuff. Pero yeah, dito yung very first cherry grove na nahanap natin, and sobrang nagagandahan pa rin ako sa biome na to hanggang ngayon. And wala, gusto ko lang talaga, ouch, gusto ko lang talaga paminsan-minsan tumayo lang dito. Oh no, ano yan, malaking offense yan, malaking sin. Anong kalokohan to, floating puno. Ako ba gumawa niyan? Whoops. But yeah, ito yung very first cherry grove tree natin, and after nung journey natin dyan, sa episode 3, dumiretso na rin tayo sa ating nether portal. Dito tayo lumabas, and actually hindi maganda yung yung simula ng ng nether natin dahil sa gitna tayo ng Soul Sand Valley. At gumawa lang kami ng tunnel padiretso dito hanggang sa umabot kami sa ibang biome. To the left dito, pagkalabas natin, ito yung setup natin ng sa last episode, dito natin pinasabog yung natin, Charge Creeper for our piglin head. And ito, nope, ito sila. Kung naalala nyo yung episode 3, ilang beses talaga tayo namatay dito sa mga sa mga hoglins. But yeah, magpa-fast forward tayo ng ilang episodes para mapakita ko na yung buong treehouse natin dito dahil isa to sa mga pinaka nagustuhan kong starter bases natin. Although hindi siya starter base talaga, yung starter lang talaga is yung puno natin. Pero yung mga buildings na nilagay natin dyan, medyo gitna na sila ng natin Calzones series, Calzones episodes. Nagustuhan ko yung natin dito, lalo na yung mga choice of blocks natin. Yung cherry grove, yung cherry wood, gusto ko talaga siya gamitin dahil syempre ito yung bago dito sa update na to kay Trails and Tales. Parang temple siya ewan ko, Buddhist temple ba, ganyan ba yung yung style ng architecture nila, pero parang ganyan yung yung vibe na nakukuha ko sa kanya. But anyway, never ko ata binisita yung base ng mga ibang tao dito so over here, ginawa niya rin yung thing with the trapdoors sa entrance niya. Yes, bawal na kayo umakyat, claiming chest. Ano nangyari dito? Parang nagka-drama. Uy, mammoth. Grabe yung timing ng sound effects na yun. Nung tinignan ko siya, parang may horror music sound. May ano ba sa'yo? May ginawa ka ba dito? Kaya ka pinagbabawalan tumaas dito sa second floor niya. Intense ng floor niyo, crafting tables. Sinabi daw, bawal daw tayo umakyat, pero try and stop me. Sino ba may-ari ng base na? Yung hinahanap ko lang talaga dito is pangalan. May dalawa siyang enchanting tables, enchanting setups. Uy, gusto ko yung ginawa niya dito sa parang pillows niya. Ano to? Ano yung na yan? Ano tong block na to? Ano tong puti na yan? Ito mukha siyang quartz stair, pero bakit may parang nakadikit na... Pwede paki-explain sa akin, guys, kung ano to. But yeah, ito yung base ng taon to, and actually nagustuhan ko siya kasi lalo na yung naiba sa base niya is gumawa siya ng actual interiors. Oh, mammoth. May ba si mammoth? May mga dala. Crafting table. Parang sobrang hilig sa crafting tables ng taong to, no? So, okay, anyway. Bakit di ko maharap yung diamonds ng mga tao? Tinatago nyo ba mga diamonds nyo, guys? Pero yeah, sa tabi lang ng bahay ng neighbor natin dito, merong mga dalawang starter bases na ito mukhang may pangalan, do not enter. But, dito sa tabi lang, merong gumawa siya ng mga circular giant bintana. Ito yung base ng taong to na hindi rin nakapangalan yung base niya. So, hindi ko makikredit kung sino may-ari ng... Oh, look at this! Meron siyang banyo. Ang laki ng toilet niya. Pwede ka mag-swimming sa loob. Wait, toilet ba to? Hindi ko naisip na toilet to. Obviously, hindi to toilet. Ano to? Hot tub. Oh, laki ng toilet niya. Swimming tayo dun. But yeah. Oh, gusto ko to. May siya, second floor na mas mataas yung view niya dyan sa kanyang giant bintana. Parang sobrang relaxing lang magbasa ng libro dito sa tabi ng giant bintana niya.
Tingnan nyo mga beautiful builds dito. Giant sheep over there. Banda dito sa area na to, sa direction na to, ay yung ating farming area over here. And dito natin ginawa yung gold farm na to na lagi ko binibuild sa lahat ng realms na napupuntahan ko. What is this? Uy, ano ba yan? Wait, na-trigger na ba yung trap na to? Oh my gosh, oh no. Look at that aim. Look at this professional skills. Hey! Nakuha natin lahat ng mga skeletal horse. Bito bangus para user. Bito bangus. So dito sa baba. Wait, nasan yung... May bago tayong bantay dito dapat, no? Saan siya napunta? What? Friedrich? Ito ba si Friedrich? Nung lumaki ba siya, nawala yung name tag niya and naging siya? Ewan ko, nakalusot sa walls natin somehow. Ay! Oh, ayun siya. Hala! Friedrich! Na-stuck sa likod. Nako. Hello. Hi, Friedrich. Sige, ingat ka dito. Ingat kayong dalawa dito. So, yeah, ito yung gold farm natin. And sa tabi niya, naglagay lang ako ng simple bamboo farm. Which, yeah, look at that. Yes. Mas recent pa, ito, ginawa ko tong natin. Warp fungus and crimson fungus farm. Yes. Look at this. Such fancy redstone. So, para matuloy natin yung tour natin dito sa ating server, babalik tayo dito sa Nether. So, ito yung natin, diba? Nether portal papunta dun sa gold farm. Kung dumiretso tayo dito pataas, mula dun sa ating gold farm, eventually, abot tayo sa isang very special portal up here. At super special ito dahil dadalhin niya tayo sa kabayo ni Penguin, ang layo ng kabayo mo. But yeah, kung pumasok tayo sa portal na yun, dito tayo lalabas sa ating creeper farm. Nagdala ako ng skeleton dito para makapag-farm ng music disc. Wow, ang dami nila. Yung best friend natin dito si ouch. Okay. Magaling pa rin siya mag-aim. Penge discs po. Penge po. Oh, okay. Sige na. So yeah, ito yung creeper farms namin dito sa server. And yung creeper farm ng mga ibang members ng realm natin, ginawa nila to agad. For some reason, wala pa kaming elytra nun eh. And wala, may balak talaga ako gumawa ng isa pang ng sarili kong creeper farm eh. And naisip ko na ipagtabi na lang natin yung dalawang creeper farms namin para pag tumuyo tayo sa isang spot, which is ito, yung AFK spot natin, basically meron tayong dalawang creeper farms na active at sobrang dami nating gunpowder makukuha. So yeah, medyo nawala na tayo sa proper sequence ng mga episodes natin. Bahala na, papakita ko na lang kung ano-anong mga builds natin. So ito, babalik tayo sa Nether. Oh my gosh, kabayo. Oh, gulat ako sa'yo. Kala ko may ibang tao dito sa realm. Nakakita ko ng name tag. My gosh, you silly boy. Hop, ito. So ito yung Nether Fortress natin. And kung naalala nyo, nung episode 7, may super special thing na nangyari, which is nahulog ako sa lava. Yes. And ito yung way na ni-rescue nila ako. So nahulog ako mula dyan sa taas at nahulog sa lava lake. Oh my gosh! Yung mga kasama ko, naglagay sila ng gravel over here. Tapos nung nag-login ako, wala na yung lava at nakalabas ako safely. Yes. But habang nandito na tayo sa ating Nether Fortress, papakita ko na rin yung ating Wither Skeleton Farm natin. Wala tayong Wither Skulls. So, ito yung collection natin ng mga Wither Skeleton Skulls. So, sobrang dami kong mga Wither Skulls, di ko naman kailangan ng sobrang madaming beacons. Okay, itong area na to, baka na-recognize na siya. Dito natin spawn, dito tayo nagsaspawn, nag-cheese ng Wither, specifically dito sa exact spot na to, sa 52-7. For fun, gusto ko lang i-test kung gumagana pa to. Aray, okay. Inaatake ako ng skeletons. Wala na silang lahat. And ito yung ating Nether Stars. Sobrang useful talaga nitong wither cheesing method na to and explain ko siya sa isa sa mga episodes natin. So dito naman sa portal na to yung ating stronghold. Meron kami mga chest dito dahil iniwan namin lahat ng mga gamit namin dito sa sa chest na to dahil kung naalala nyo kung paano namin kinalaban yung wither, yung dragon, gumamit lang kami ng the super professional pro gamer gear. Yung ating yellow leather boots at ating mga wooden shovels. At dito tayo tumayo nung kinuha namin yung aming album cover photo shoot. Oh, wow, look at this. Wow, look at the memories. Yes. What? Galit ba siya sa akin? Oh, okay. Bye. Malakas ka. Bye. Oh. Ouch. Alright, so yung next na pwede ko ipakita sa inyo ay itong isa pang base ng isa sa mga kapitbahay lang natin. So ito yung base natin over here. We'll spawn over there. Sino nga ba gumawa nito? Si Pooh Bear! Yes, Pooh Bear!
Ito rin, ano siya, super cozy Japanese vibes with the sakura trees. Sakura, tama ba? O buti pa to, may pangalan yung base niya. Dapat talaga linalagyan natin ng mga pangalan, mga base natin, no? Para if ever may plano gumawa ng world tour like this, mas madali i-credit kung sino gumawa. And ito, sobrang nagustuhan ko yung interiors niya. Look at this, it's so nice. Very Japanese culture. Very Japanese style. Oh, may pa siya dito, may alley. Oh, sobrang cozy. Ito, what is this? Ano to? Paano nyo nagagawa to? Oh, armor stand siya, no? Yeah, armor stand lang talaga. Tapos linagyan ng quartz stair na hindi ko na mabalik. Sorry Pooh Bear. To, may stairs ka na sa ibabaw ng mo. Ay, pwede tayo maglagay ng items sa loob ng no? Ooh, sa loob ng mga jars. Kung i-silk touch ba siya mapupulot? Yep, tama. Mapupulot yung buong jar. Kita nyo yung bouncy niya dyan. Mukha siyang sumasayaw. Ang galing, Oops. Wait, so mukhang hindi siya kailangan i-silk touch, no? Ito, fortune. Oh, wow! Whoops! Kailangan siya i-silk touch, guys. Sorry, Pooh Bear. May binaboy ako sa base mo. So, meron pa siyang mga ibang dito. Oh, look at this, Ang ganda ng view. Over here, look at that. Ano ba to? Parang bridge, parang pathway. Papunta sa windmill na to. And sa loob, panggawa ng bone meal, siguro lalagay siya ng mga organic stuff dyan. Up here, mukha siyang stables. Yes. Mga stables para sa kanya mga kabayo. At ang ganda ng view nila dito, Okay, quick tulog. So, itong last bahay na ginawa ni Pooh Bear. Wow, look at these floating candles. Wow, sobrang effort niya dito sa interiors. Dapat talaga mas mag-practice ako sa ganito Pwede ko na siguro ipakita yung mga builds natin dito. At yung una ko ipapakita ay ito. So, ito yung unang build na ginawa ko sa area na to after nitong treehouse natin. And ito, lang siya mukha siyang yung idea ko dito parang merong magandang cozy build sa tabi ng river, parang lang siya, siguro dito nilalagay yung mga isda ng mga fishermen or something, nagfi-fishing sila dyan, dito sila papasok para iiwan yung mga or i-store yung mga isda nila. Pero the reality is, what is this? Nasaraduhan ako. Walang laman yung loob, yes. And actually, meron pa siyang super safe underground tunnels papunta dito sa ating villager conversion system thing. At nandito yung ating good friend, si Don't Kill Me Please, with his very strong diamond sword. Ano damage mo? What is that? Half ng hearts ko yun. Bye, Don't Kill Me Please. Hello there, hello. Actually, sa village natin, wala tayong actual way para makapasok. Gagawan ko pa sana siya ng gate somewhere dun sa walls na ginawa natin. Pero, since di ko na nagawa yun, siguro ito lang yung only way na makapasok sa village. Mula sa underground tunnels natin, very safe, very not sketchy. Lalabas tayo dito sa build na to, which nagustuhan ko rin. Sobrang simple niya lang Ano lang siya. As in literal cubes, literal box na pinagpatong-patong. Pero yung isa sa mga nagustuhan ko dito is yung yung idea na magkakaibang levels, kakaibang Y levels, ibang heights. Kahit simple lang siya, parang may pa rin, interesting pa rin siya tingnan dahil, well, unang-una magkakaibang sila, height, but also magkakaibang kulay. Parang high contrast kulay. Kaya gusto ko tong mga mga terracotta na kinuha natin over here. Dito naman sa tabi, ito, workstation area ng ating mga Mason villagers. Sila yung mga nakatira dito sa natin. Sa mga multicolor cubed house area dito sa ating village. Meron silang parang archaeological dig site na ginawa ko dito. So, parang ganun yung idea nga dito. Mukha silang nakahanap ng trail ruin at ini-explore nila, 'di ba? And ito, nilagyan ko nga ng fence dito dahil merong mga villagers dito na gusto saktan mga sarili nila dahil siguro sobrang happy nila dito sa tabi ng ating yellow sheep, 'di ba? 'Di ba sobrang happy nila? You don't walk away from me. Okay, so yung next build na pwede natin ipakita dito is over here, yung ating library. So yes, ito yung first tower natin and ito yung first stage siguro ng natin dito, library build. Tapos ginawa ko ito and ito sabay. So dito, yung ating mga librarians. Oh, hello guys, hello. Gusto ko sana gawing mas maganda tong library nila Pero for now, ito yung books sa library nila. Sobrang konti. Tatawa pa rin ako dito. Wow, ang ganda ng library natin. Wow, sobrang daming knowledge dito. Tapos, ito lang pala nandun.
So, yung maliit na tower natin dito sa tabi lang, ito yung mas maliit na tower natin, which by the way, may interesting detail ako dito. Nilagyan ko siya ng flowing water sa loob. Wala lang. Hindi ko lang kung napapansin nyo yan. But yeah, nung ginawa ko yan, ayoko sana sirain yung original building natin para sa ating portal. So yeah, tinago ko siya dito. And yeah, look at this. Diba guys? Diba? Yeah, so fun. Yeah, so fun dito sa server natin. Gusto ko sana ng table or something sa somewhere dito sa gitna para dun ko na rin magbabasa mga tao or kung sino man gusto magbasa-basa dito. Ikaw pusa, baka gusto mo magbasa dyan. But yeah, yung last build natin dito sa ating village is ito. Ito yung ating bahay para sa whatever else villagers yung natitira dito. Clerics, ganyan-ganyan. At yes, yung ating interiors as usual. So beautiful, daming decorations. Yung napansin kong preferred building style ko is gumawa ng simple shape tapos babawi ako sa mas complex na details. Yes. So, itong side na to, itong parang na to, little alleyway dito. Nagustuhan ko rin talaga siya. Ang cozy nito, parang, it's rainy. Maghihintay ako dito saglit habang para palipasin yung ulan. Tapos, dito ka kakain ng little snacks mo. Baka may biglang tatabi sa'yo na crush mo. Tapos, sasabihin niya na ay, ano ba yan? Lakas na ulan. Sige, dito na lang muna tayo. Hala, lamig. Baka kailangan natin tumabi pa a bit closer. Bakit ako may fanfiction na out of nowhere? Okay, anyway. So, ito yung village natin. Yung gusto ko sana dito mangyari was lahat ng mga members ng ating realm magko-contribute ng kahit anong build dito sa loob. Pero hindi na siya nangyari kasi medyo nag-expire na yung realm. And also, nawalan na interest mga ibang tao. So, yung next builds na pwede ko ipakita dito sa aming base ay yung ating barn over here dahil nandito yung ating mga sheep. Ito yung wool farm natin. Susubukan ko sana lagyan ng ganitong details all around. So, dito sa kabilang side dito, hindi ko na nalagyan. Naubusan na tayo ng oras. So, plain lang siya dyan. Pero iiwan ko na lang yung scaffolding dito para mukha siyang sinadya na hindi ko tinapos. So, ito, more si Apple with you yung nag-design. And, sobrang niya. Nagustuhan ko nga kasi parang sobrang girly ng niya. ng itsura compared dito sa mga natin. Ibang mas sabihin natin seryoso na builds. Dito meron bigla lang parang, pink everywhere. Yay! At dito sa barn natin, meron isang super special sheep na yellow siya dati pero ginawa namin siyang blue para maiba siya dito sa mga sheep natin. It's the chosen one. Yes, syempre. Ito, dati nasa siya nasa butas of friendship and wonders. Over here, dito sa tabi lang na ating base, since episode 1 siya nandito, tapos medyo mas recent lang natin siya pinalabas. And, meron tayong isang very special donkey over here. Hello there, donkey. Yes, naalala mo tayo. Naalala mo yung special moment natin dito that we shared deep in this hole. Yes, the deeper, the better. So, dito ka na muna sa loob. Yung isa pang thing na pwede ko ipakita sa inyo is our nether portal dito. Ay, may tumubo na giant. Oh no. Well, medyo natakpan na yung build na to. May tumubo na malaking puno dito. At yung naisip kong design kasi dito was para siyang namatay na puno. Parang nasunog at namatay na puno. Nag-dry up na yung kanyang mga kahoy. At ito parang konti na lang yung mga dahon-dahon niya dyan. Medyo feeling ko hindi ko makuha talaga yung effect na gusto ko kasi dry na branches yung effect na gusto ko sana. Pero masyado atang makapal yung andesite walls. Siguro ito yung sa tingin ko pinaka pwede pa i-improve, but yeah, okay na rin. At least yung nether portal natin hindi lang siya random portal sa gitna. Ito, nilagyan natin ng medyo pinasunod natin siya sa theme ng ating base, which is mga puno-puno. And speaking of puno-puno, ito lalagyan rin natin sana ng puno itong storage room natin, pero ever since naging ganito na lang siya na parang chinop down na puno tapos ito na lang yung natitira. So dito sa ilalim ng ating chop down puno over there, yung ating storage room. Yes, at yung mga naka-item frame dito is mga namatay na nating tropical fish na namatay dito sa pond natin over here. Kawawa naman sila. A bit of bagus for you, sir. Ba't ka may wool? Excuse me. So, yung storage room natin, itong side na to, hindi ko tinapos. Sadya kong hindi ko tinapos kasi hindi ko alam kung ilang blocks pa na ganito yung idadagdag sa ating storage room. Kaya, iniwan ko siyang open for, parang future possibilities na pwedeng, what is this? May nasira ako. Pero yun nga, hindi ko tinapos itong side na to dahil baka may idagdag pa tayong mga ibang blocks na ganito. What? Lagi ko siya nasisira kahit sinusuntok lang.
Yung bee na to, ever since talaga stock na siya dito sa sign na to. Tapos nagdidrip siya ng kanyang honey or pollen dito sa ilalim lang ng ating ilalim ng ating treehouse. Meron rin tayong isa pang way to access our strip mines dito sa baba. At kung naalala nyo na gano'n ako dito, oh, look at that, water bucket clutch. So, konti na lang yung mga builds ko na po. Oh, look at that sunshine, yes. But yeah, konti na lang yung mga builds na itutour ko para sa inyo dito. Pero bago ko gawin yan, ipapakita ko sa inyo yung, siguro yung last neighbor na pwede ko ipakita. Which is ito, sa base ni... Oh, yes. Wala siyang pangalan din. So, sa base ni ano to. Mukhang maganda yung interiors nyo. Look at this. Over here, actually, ang ganda ng view niya ng natin, mga builds natin dito. Kitang-kita lahat. So, ito yung enchanting setup nyo. Mas maganda pa yung mga bookshelves niya compared sa library natin. Pero yeah, ito na lahat ng builds na nakikita ko dito sa area natin na pwede natin i-tour. So, ito yung ating village over here and yung last few builds na ipapakita ko sa inyo dito sa ating base. Ito, super simple sugarcane farm. Yung gusto ko dito sa area na to, siya, colorful, iba't ibang mga halaman na iba't ibang mga kulay at bagay dito yung ating mga talaga. Yung bagong sniffer halaman natin. And speaking of sniffers, yung ating sniffer sanctuary, nandyan lang naghihintay. But first, puntahan natin itong natin. Super small lang. Lava farm. Puno na sila ng lava. Meron actually tayong chest dito for our lover buckets. The buckets of lovers. Tapos dito sa likod, meron tayong little bench area, parang workstation ng blacksmith dito. Nag-ano siya ng mga dyan, mga furnace niya. Ito yung super simple design. Meron pa tayong little chimney dyan. Yeah, look at that. Yeah, so cozy. Very nice. And lastly, ito, yung very last build nga na ginawa natin dito sa realm, yung ating sniffer sanctuary farm thing. May kabayo pa dito. So, meron tayong very simple redstone dito. Naalala nyo yung ating last episode. And yun, nakakapag-collect na yung ating mga allays dito ng mga drops. Dito ba meron? O, dito rin meron din, no? So, yeah, ito yung ating sniffer sanctuary nga dito. So, hindi ko na siya masyadong i-explain dahil last episode ko lang naman ginawa to. So, baka mas fresh pa to sa mga utak nyo. And yeah, ito yung ating very highly detailed interiors. Yes, tingnan nyo yung isang bed natin dito. And ito yung ating sniffer lookout area. So, pwede natin panoorin yung yung ating mga friends dito. Nag-enjoy sa kanilang malaking space. Big space for big boys. So, dito lang sa taas, over here, gumawa ko ng little custom tree kasama itong mga chairs natin at isang super cozy campfire. And actually, dito natin tatapusin yung ating episode at yung ating Calzones Realm. Pero first, kailangan natin kunin yung ating mga best friends. Horatio de Caballo, Glinda Gildelinda. Sasama natin sila dito. By the way, itong mga natin dito, mga lamas natin nanggaling sila sa creeper farm natin dati, kung naalala nyo pa yun. So yung mga best friends natin, itong dalawang kabayo na to, plus, syempre, yung ating mga kambing friends. Let's go, friends. Let's go. My best friends with me. Okay, ito na sila. Si si Kimbing at si Manggot dito sa ating campfire. Yes. So, dito natin tatapusan yung ating episode later. But first, Nung nag-farming tayo ng mga goat horns, nag-breed tayo ng sobrang maraming goats And isa to sa mga locations na kung saan tayo nag-breed ng goats. Ito sa ang dami na lo. So ito, papakawalan natin sila dahil syempre hindi natin sila iiwan dito forever. Yes, be free mga kambing. Tataas nila tumalon. But may isa pa nga tayong area na kailangan puntahan. It's the area kung saan natin nahanap sila Kimbing and Manggoat. Oh, meron nga pala tayong dito mga friends. Napakita ko ba ito sa video? Si Rambuton and si Bonita. Anyway, yung ating... ito. Ito yung location kung saan natin una nahanap si Kimbing. So, somewhere dito. Ito lang, yes. Screaming goats, pwede na kayo lumabas. Ay, kawawa sila. Nakatali lang sila dito. Okay, labas na kayo. Yay! Oh, look at them, he's jumping! Oh, talaga to, ha? Oh! Ang aggressive talaga ng mga screaming goats. But yeah, dito tayo nakahanap ng screaming goat natin. Natural lang. Tapos madali na lang sila i-breed pag nakahanap na tayo ng isa. So okay, pwede na tayo bumalik sa ating base. And
malapit na matapos actually yung ating episode. Alright, ito na tayo back sa base. So yeah, bago nga matapos yung ating episode for today, gusto ko lang muna i-share nga yung mga successful stuff na nagawa natin dito sa Realm dahil kung naalala nyo, meron tayong mga objectives nung episode 1, minention ko sila. Isa sa mga objectives natin is i-collect lahat ng mga armor trims and yeah, ito sila. Yung isa pang objective nga natin was i-collect lahat ng mga music discs and ito sila, lahat ng music discs so far. So dito rin yung very last objective na nakompleto natin, last big objective, i-collect lahat ng mga goat horns and gusto ko lang i-play yung ating favorite, si Phil ba yun? Yes! The Utot Horn! Oh, yes! And yeah, yun na yung lahat ng natin, mga main objectives. Yung isang objective nga kung saan tayo medyo nag-fail talaga. Hindi medyo, sobrang nag-fail was hindi pumatay ng passive mob. Which, sadly nga, nakapatay tayo ng isang fish. But yeah, at least yung mga iba, medyo naging tayo. Like, na-protect natin yung mga villagers natin dyan. Nakagawa tayo ng nakakuha tayo ng mga villager trades na hindi kinukulong yung ating mga villagers sa isang trading hall. Instead, kinulong natin sila sa malalaking walls na ginawa natin dito, which is better somehow. Pero yeah, ito na yung ating realm. Ito yung ating mga beautiful builds. And ngayon, kailangan na lang natin maghintay ng isa pang sunset, yung pinakahuling sunset dito sa Calzones. At papanoorin natin siya dito sa ating campfire kasama yung ating mga best friends dito. Kimbing, Manggot! So habang inihintay yun, siguro magano na lang tayo dito. Mag heart to heart ng konti. Share na lang ako ng mga thoughts ko at mga plans natin para sa channel. Okay, so in case hindi nyo lang maalala, si Calzones yun eh. Based, yung pangalan na yun based siya sa sa pangalan ng actual pusa ko, si Calcifer, based siya sa isang character dun sa Howl's Moving Castle. Panoorin nyo yung na yun, yung channel, yung movie na yun. Yung realm natin dito, yung initial plans ko nga was diba? Mag-collect lang ng mga very specific things and nagawa naman natin yun and maging friendly sa ating mga villagers dahil usually kinukulong ko sila. So yan, mga paraan lang para ma-challenge ako ng konti at para mabigyan ko yung sarili ko ng mga pwedeng gawin dito sa Minecraft. Kasi yung thing dito sa Minecraft is kailangan nyo gumawa ng mga sarili nyong goals, sarili nyong objectives para ma-enjoy nyo talaga siya. Syempre meron naman mga like yung Ender Dragon, ancient cities, weather, whatever. But mostly nasa sa atin yung yung fun, as in nasa sa natin, imagination natin kung paano natin gagawing masaya tong game na to. So, para sa akin, sa tingin ko na nagawa ko yun para sa sarili ko. Nagustuhan ko yung mga objectives na ginawa ko para sa sarili ko. And yeah, pwede nyo rin yung gawin sa sarili nyong worlds. Try nyo collect lahat ng mga goat horns, so lahat ng armor trims. And then, in terms of building and mga ibang skills dito, Redstone, feeling ko hindi ako gumaling at all dito sa Calzones. Hindi pa rin talaga ako magaling sa Redstone. Sa building, I think nag-improve ako. Itong mga builds natin, sa tingin ko, mas nag-improve nung ko. Tinatry ko gumamit ng mga, lalo na yung mga iba't ibang kulay na blocks, tulad ng mga brighter colors natin dyan. At parang in general, yung mga styles of building, hindi na siya super flat. At yun, na-realize ko rin na mas nakaka-improve talaga sa builds natin yung paglalagay ng mga details na yung mga paggamit ng ating mga fences, mga trapdoors dyan, paglagay ng mga leaves. So ito, mga ganito, mga little details na ganyan, feeling ko gusto ko dagdagan pa and i-practice pa yung mga ganito. At tulad ng mga nakikita nating interiors ng mga ibang members natin dito sa Realm. Yun yung gusto ko i-practice para sa future worlds natin. So, isa yun sa mga future plans ko and sobrang excited na ako actually para sa next update. Nakikita nyo ba yung mga sinasabi nila about 1.21, yung mga stuff about yung mga stuff about mga trial chambers and mga crafters. And ewan ko, interesting lang yung nakita nyo na ba yun? Yung maze, sobrang interesting ng maze. A bit of bangis for you, sir. Gusto ko talaga paglaruan yan. Pero, malapit na actually yung update na yun eh. Usually nga mid-June, nare-release yung mga main Minecraft update. So, hindi masyadong magtatagal bago tayo magsimula ng bagong Minecraft Bedrock series. And, in the meantime, pagkatapos nitong si Calzones, magkakaroon naman tayo ng iba pang mga content dito sa ating channels. Kami ni Apple With You, naglalaro kami ng Minecraft Java ngayon. So, pwede namin gawa ng episodes yon. And actually ako, mag-isa, naglalaro ako ng Stardew Valley. So, baka
mag-post rin ako ng mga episodes nun, paminsan-minsan, dahil parang may pagka-Minecraft vibes nga siya, kaya ko siya nagustuhan. And one last thing na gusto ko i-mention ay medyo lumalaki na yung ating subscriber count. Hello there mga bagong subscribers. Thank you for joining us dito sa channel. And yeah, yung recently nakita ko rin na lumampas na ng 10,000 total views yung ating mga videos. Very nice. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, feel free to click that subscribe button, please guys. But thank you nga sa lahat ng support nyo guys. Sobrang happy ako na may mga nakakakita ng videos ko at merong mga nag-enjoy sa mga ginagawa ko dito. Sabihin natin medyo kalokohan lang. Pero yeah, marami naman akong future plans para sa channel natin. Minecraft Java at yung bagong update coming soon. So magkita-kita tayo doon. But yes, for now, thank you for watching guys. Malapit na mag-set yung sun for the last time dito sa ating realm. So we will spend our final moments dito kasama yung ating mga loved ones dito, yes. Oh, akala nyo si Apple with you? No, no, no. It's Kimbing and Mango. Dami-dami namin pinagdaanan dito sa realm. Sobrang haba ng journey namin nung dinala ko sila papunta dito. And also, ang dami naming mga malalalim na conversations, di ba guys? Ngayon sila naging tahimik. Oh well, sad siguro sila na matatapos na yung ating world. But yes, that's it for now guys. Thanks for watching ulit at magkita-kita na lang ulit tayo sa next one. And ito, panoorin na lang natin yung sunset together. Ito, magandang, oh look at that view. Yan. Bye Mangoat, bye Kimbing. We love you always.